Peach at yellow, yan ang magkalabang mga kulay na nangibabaw kanina sa batasang pambansa. Peach para sa mga nagsusulong ng impeachment ng Pangulo, habang yellow naman para sa kanyang mga taga-suporta. Umani rin ang magkakahalong reaksyon ng SONA ni Pangulong Aquino. Live mula sa batasang pambansa, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, labanan nga ng kulay ang nangyari sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino ngayong araw, peach versus yellow. Direct ang inaddress ng Pangulo ang kanyang mga kritiko pero naging siyang emosyonal towards sa kanyang speech sa State of the Nation address niya ngayong araw. Sabay-sabay na dumating yung mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino. Lahat nakapin ng yellow ribbon, ang kilalang simbolo ng administrasyong Aquino. Meron ding ilang mga kongresista na naka-yellow ribbon din. Yes, for all of us. Ano ba yan? Instruction? Voluntary. Wala namang instructions. Wala naman. So, those who have that, kung free will yan. Yeah, oo naman. No order. Tinapatan naman ito ng pagsusuot ng mga damit na kulay na peach para sumimbolo sa mga panawagan para i-impeach o patalsikin sa pwesto ang Pangulo. That the Filipino people are not wearing yellow. Whatever color members of the cabinet wear, it's up to them. But the Filipino people are not wearing yellow. Kung sinalubong na mahaba-habang palakpakan ang pagpasok ng Pangulo sa bulwagan ng Kamara, bigla namang nag-walk out ang Makabayan Block. Pero kinuhang pagkakataon ni Aquino ang SONA para birahin ang mga kritiko niya. Itong mga ingay na ito, sadyang isinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo at realidad. Para kay Senador Bongbong Marcos, kumpara sa mga tila umaatak ng speech ni Aquino noon, tila conciliatory raw ito o nakikipagbati. More conciliatory and more statesman-like tone that he took on in the State of the Nation address. And that is always good because we always seek to unify the country. Ganito rin ang tingin ng ina ni Senator Marcos sa si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na naka-peach din na gown pero agad niyang nilinaw na wala raw ibig sabihin ang kulay ng suot niya. It does not mean anything. It was the choice of my country. Isa sa mga binatutkas ng Pangulo ang Korte Suprema nang ideklara nitong unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero sabi ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi raw nila minamasama ang pagbatikos na ito ng Pangulo. No, everything is a matter of duty talaga sa atin eh. You know, if you have a court that is so emotional or reflexive, that doesn't bode well. So, we are really... Walang personalan, ma'am. It's all a matter of professional duty. So, Si Budget Secretary Butch Chabad umaasang may susumit din na sa Kongreso sa susunod na mga araw ang resolusyon para sa supplemental budget na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ito raw ang hakbang ng administrasyon bilang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema sa pagbabasura ng DAP. Ayaw raw kasi nilang maantala ang mga nakabimbing programa at proyekto. And I think there is an emerging consensus, if the reports are correct, that the justices are willing to revisit those particular two paragraphs in their decision. Samantala, ilan sa mga proyektong ikakasa sa 2015 ay ang 5.17 bilyong piso para sa mga infrastruktura sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Pinalalahanan ng Pangulo na magsusumite sila ng balangkas ng Bangsamoro Basic Law o BBL na magtatatag sa Bangsamoro Government. May sapat pa naman daw na panahon para makapamahala ang Bangsamoro Transition Authority na pangungunahan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ang gustong marinig ni na MLF Chief Negotiator Mohagger Iqbal na dumalo sa SONA. Para kay Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles, bagaman nakabinbin pa rin ang Basic Law, sana raw ay hindi mawala ng loob ang MILF. I hope that His Excellency would say something clear and concrete about the BBL. na politically and that as much as possible, politically and legally, ay hindi mabibigyan ng puwang na yung mga ayaw, dahil alam natin, doon rin sa sinabi niya, ay may mga ayaw, ay mabibigyan ng puwang na labanan ito. Jessica, wala naman nabanggit ang Pangulong Aquino tungkol sa mga pork barrel cases, yung mga plunder cases kaugnay ng pork barrel scam at maging sa Freedom of Information Bill. Jessica? Mukhang hindi na iwasan na banggitin pa rin niya yung DAP. Taliwas ito dun sa, I understand, kahilingan ng kahit ng kanyang mga kaalyado na sana raw marami nang nasabi tungkol sa DAP, wag na lang banggitin.
Well, in fact, no, kanina, nabanggit niya yan, pero hindi na yan kumain doon sa majority ng kanyang speech. I think we counted the times that he mentioned the DAP. I think maybe just once. Nung sinasabi niya yung nadagdagan ng pondo, yung TESDA para sa programa na yan. I think 1.6 billion ng pondong ipinandagdag sa TESDA ay galing sa DAP. But I think the President has already made his point clearly tungkol sa DAP. And this State of the Nation address is an occasion to assess kung ano yung nagawa niya for the past year and where he is going to lead us for the next last year niya in office from 2015 to 2016, Jessica. Isa sa mga hindi tayo sigurado hanggang ngayon, Joseph, kasi the cameras I think were not focused on the President while he was cracking up or parang choking on his words because of, obviously he was overtaken by his emotions. Naluha ba siya? Umiyak ba siya? Matatawag bang umiyak siya? Or, he was just plainly emotional? He was emotional and I think he was fighting yung tendency na mapaiyak sa harap ng Kongreso at since because it is broadcasted sa publiko naging siyang emotional dun sa mga punto na napapag-usapan niya or nababanggit niya yung legacy na iniwan sa kanya ng kanyang ama na si dating Senador Ninoy Aquino at kanyang nanay na si dating Pangulong Corazon Aquino. At I think ang sinasabi ng mga cabinet members this is the President bearing his heart now at tinanong natin yung ibang mga cabinet members, ibig bang sabihin ito na yung presidente is taking personally yung mga atake sa kanya because in the past couple of days because of the DAP and all the other issues. Ang sinasabi sa atin ng mga ibang cabinet secretary, itong nakausap natin si Secretary Deles in particular, ang sabi niya is that only shows you yung sincerity ng presidente dun sa paggawa ng kanyang trabaho. But I think it was more along the lines, not so much for the in answer to the critics. I think it was more along the lines, if I remember correctly, Joseph, towards yung pagbanggit niya kasi na kaunti na lang yata, parang ganon, kaunti na lang ang nalalabi sa kanyang termino. This is his second to the last SONA. And ayun nga, parang, he's starting to, he was mentioning na yung legacy ng kanyang mga magulang na sabi rin ng isa sa kanyang mga kapatid, incidentally kasi it's the death anniversary of President Cory, later part of this week. That's right. So, kanina, if doon sa speech, tama ka, yung kanyang nung naging siyang emotional nung pinag-uusapan na yung kanyang mga magulang. Remember that the President started with saying na nung tumakbo ako, alam nyo naman na yung 6 years, ang sabi nyo lang sa akin ay ako yung nagtitimon ng bangka na ito at sabi nyo sa akin, simulan yung pagbabago. I think the President is underscoring the fact na yung 6 years may not be enough. At ngayon nga na meron siyang last 2 years, ang sinasabi niya ay he has laid down all the foundations that are necessary para doon sa sinasabi niya na pag-usad natin economically and politically. At ang sinasabi niya ay kahit wala naman daw siya, I think yung mga nailatag na niya in the past 5 years that he's been in office will be enough for the Filipinos to take hold or take stake doon sa kanilang kapalaran na rin, Jessica. Accurate ba yung observation, I think Senator Marcos said, and I think even Toby Chanco, binanggit nila na parang mas toned down, hindi masyadong pabira itong SONA na ito ng Pangulo compared to his past SONA? Well, we asked si Senator Marcos kasi sabi niya parang conciliatory and that will be good for the country na parang kung kesa naman maghati-hati tayo ay at least we have a president that is calling for unification or at least yun sa kanya mukhang nag-hold back na siya dun sa kanyang mga pag-atake. Ang sabi ni Senator Marcos dun sa question natin why he thinks na medyo conciliatory yung tone itong si Presidente Aquino tonight is that he is comparing it with yung mga recent pronouncements niya regarding the DAP, at least 2 occasions na talagang bira ng bira si Presidente doon sa ginawang pagdedeklara ng unconstitutional inong ilang parts nung DAP by the Supreme Court. So, yung point na yon parang sinasabi nila na parang baka rin last 2 years na to So, I think more than dividing the country, the goal now is to unite more than divide, Jessica. Si Professor Winnie Monsod was with me dun sa studio kanina na for our coverage sa GMA News TV. And she was particularly waiting for more, a focus on agriculture. Kasi ang sa tingin nila, pagka
pagka ito daw ang pinagtuunan ng pansin, then we can, that's a plus point against, or a plus point for the poverty alleviation efforts of the administration. Napagtanong-tanong mo ba, ano yung mga issue na sa tingin nila dapat nasabi sa SONA ng Pangulo? Another one is the power crisis, no? Although nabanggit pahapyaw konti ng Pangulo. Ano-ano pang mga issue? Actually, yung speech ni Presidente, if we have to describe it, no, parang economic at saka more on the infrastructure projects na gusto niyang ikasa for 2015 and for the next for the coming years, no. Meron mga ibang mga issues na dapat gusto sanang marinig ng iba, for example, yung Freedom of Information Bill because before SONA, ang sinasabi ng Malacanang baka i-take up na ng palasyo yung FOI bilang one of the necessary or important bills that na isusulong ng palasyo. Another one is the Bangsamoro Law, Bangsamoro Basic Law, na ang inaasahan kasi natin this will be one of 2 priority measures that the President will be pushing, pero I think ang nag-devote lang ang Presidente siya for maybe 3 paragraphs. No? Merong mga issues na left out itong si Presidente, but itong mga SONA naman ito, Jessica, ay merong kaakibat yan ng mga technical report. Kung yung ating kababayan ay interesado dun sa paghihimay sa mga naging proyekto ng isang administrasyon, we're not just talking about the Aquino administration, meron niyang kaakibat na technical report. And I heard that the technical report, as far as the programs of the Aquino administration is concerned, i-upload yan dun sa government website, gov.ph. So if you're interested in finding out yung mga ibang mga issues na we feel that may have been left out, yung ating mga kababayan can read about it doon sa technical report, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.